You're listening to Coexist Podcast, the #1 spiritual podcast in Philippines, with Madam LQ, Nomer Mindmaster, and Tio Bry. Yon. Ayun. So, welcome back to Coexist Podcast. And I'm so happy na nakapag-shoot kami uli after long vacation. Hindi nga lang long vacation, ang tagal natin kasi nagsaset-up para sa Love and Light Festival. Yes. Naghahandaan Kasi natin yan. papalapit na. Sa May 25 ang ating Love and Light Festival. At sobrang na-excite ako habang binabasa ko yung mga hinanda naming mga activities para sa inyo. Tsaka by the time na pinapanood nila to, baka siguro few weeks na lang Yes. before the Love and Light Festival. So, meron pa ring tickets. Yep. Yun. So, hindi pa rin namin tinatanggal yung early bird rate kasi para mas, di ba, mas mura nyo ma-avail. So, kung interested kayo to get your tickets at the Love and Light Festival, click nyo lang yung link below dito sa video na to and you can purchase your tickets. Accepted din yung mga credit card payments. As we go along, mapapag-usapan naman natin yan. But umpisa na kagad tayo. Energy update. Energy update na kagad tayo. Yun. Si Saturn is at 27 degrees na lang niya sa Pisces, meaning palabas na talaga siya. Yes. So nag-i-integrate na tayo ng lessons. It's very wise na mag-look back tayo. The last 2.5 years of our life, ano ba yung tinuturo ng Saturn, which is discipline, di ba? True. Discipline sa Pisces, energy. So tignan nyo kung anong house yon. Magandang mag-reflect na tayo ano yung mga natutunan and paano natin siya mai-integrate and how do we move forward with the new lessons. Yan na yung energy ng Saturn. Otherwise, mamamalo siya. Oo. Yun. Actually, habang sinushoot namin to ngayon, kasi ngayon April 29. So, walang retrograde na planet. So, sabi ko nga, walang naka-retrograde na planet ngayon hanggang May 4. Pero bakit parang yung energy intense, no? Kasi may parang mga reintegration si Saturn na parang pinapa-reflect ka niya bago siya talagang mag-exit. Kasi yan 'di ba? Maaalala nyo nag-parade ang mga planets. So to speak, parang nagtawag yung Saturn ng mga planets sa tabi niya. Siguro parang nagpa-meeting yan. Game, na tayo? Reintegration na tayo. Tapos 'di ba paglipat nila ng Aries, after Pisces Aries, paglipat nila may parade uli sa Aries. May alam ko mga bandang June yan. May parade uli ng mga planeta sa Aries. So parang ayun din yung time na magre-retrograde si Saturn, babalik uli siya ng Pisces . So meron talagang integration ng lesson. Yes. Binibigyan tayo ng maraming chances. Yes. Na matapos. Na ma-embody yung mga bagay na hindi na nagsiserve sa atin. Okay. Saka may bago tayong energy ngayon, yung Neptune kasi nasa Aries na, which is hindi natin naramdaman. Since last kasi siya papasok sa Aries during the 1800s pa. So parang first time siyang mararamdaman lahat ng mga nandito sa Earth. So parang medyo bago yung energy, no? Ano naman yan? Hindi yan instantly mararamdaman. Kasi ang ang mga planets, especially yung mga slow-moving planets, it will radiate its energy. No, pero hindi mo alam nandiyan na yan, tumatakbo na sa frequency yan. Tapos unti-unti lang siyang parang pumapasok sa energetic field mo, pumapasok sa DNA structure mo, bago mo siya maramdaman truly, bago mo siya maramdaman kapag nandun na siya sa awareness mo. Normally nangyayari yan mga 5 degrees to 10 degrees na siya. Yan. Ayun. Game, anong pag-uusapan natin? So, konting lang muna tayo, energy update tayo. So, ano bang pag-uusapan natin? Actually, nung nakaraan, nagbabasa kasi ako sa mga comments ninyo dun sa aming YouTube account. So, kapag may mga questions kayo, feel free to comment down below lang para ma-topic natin, di ba? At mabigyan natin nakasagutan. So, may nabasa ako, sabi niya, bakit daw, di ba, yung tao daw, dumadaan siya sa veil of forgetting bago siya ma-reincarnate. So, pag dumaan ka sa veil of forgetting, nakalimutan mo lahat about you and your past lives and yours, kung saan ka, soul origin and whatsoever. Bakit daw, tinatry pa rin nating i-remember who we are dito sa current Earth life. So parang natatanggal daw or nawawala daw yung essence nung veil of forgetting kung tinatry mo daw i-remember who you are.
Yeah, that is a good question kung kasi ano tawag dito, tinitignan natin siya as linear eh. Ganito yan. Define muna natin ano yung veil of forgetting. Ano Yes. muna yung veil of forgetting para sa mga first time makakarinig ng term na yun. Pero ngayon palagi ko naririnig sa mga tao veil of forgetfulness. Mali, I think mali yung term na veil of forgetfulness. Parang Yeah. veil, Makakalimutin ka. veil ng makakalimutin. Yeah. Meron talaga ako noon. Ako makakalimutin ako eh. So ang tamang term is veil. Actually galing yung concept na yan sa The Law of One. Hindi naman galing but it is tawag dito tackled like deeply sa The Law of One raw material na nagkataon pinag-aaralan ko the last siguro 7 years, 5 years, no? Ano ba yung veil of forgetting? Sa history ng The Law of One, yung mga tao daw, there was a time na yung mga tao sa earth hindi nakakapag-ascend. Meaning to say, hindi nakakapag-ascend kasi nga masyadong maraming catalyst. Masyadong maraming catalyst at saka masyadong mahaba din yung buhay. So, kumbaga, hindi enough yung mga catalyst para masyadong marami pero hindi pa din enough yung catalyst para mag-ascend sila to a higher consciousness. So, ang nangyayari, yung mga souls daw sa earth, after dito, dinadala na lang sa ibang Earth-like planets kasi wala masyadong pagkakataon dito na ayun nga makapag-ascend from 3D to 4D or 5D. Meaning to say, hindi enough yung lesson ng love. Kasi nga, again, masyadong mahaba yung panahon. Parang pwede naman ako magmahal. Sa dulo na lang ako magmamahal. Parang ganon. So, yung mga watchers o yung mga higher beings, so to speak, na sinasabi, na pag-isipan nila na actually experiment daw siya na first time ginawa sa Earth. Experiment siya, sabi sa Law of One. Na pinag-experimentohan nila, nilagyan nila ng veil. Perhaps yun sabi mo, Bri, baka yun yung firmament. Firmament, oo. So nilagyan daw nila ng parang harang. So lahat ng souls from the higher realm, pagpasok sa earth, nakakalimutan yung previous past lives nila. And at the same time, iniklian yung life. Iniklian Saka yung life. yung mga lessons na na-acquire mo from past lives, nalilimutan mo ulit, reset. Parang Nalilimutan. So maraming maraming sagot dun sa ano. Number one, hindi naman daw talaga nakakalimutan yung lessons kasi nga Naka-store siya sa DNA, naka-store siya. Kaya now in science we're starting to learn about epigenetics. 'Di ba? Yung trauma ng nanay mo habang pinagbubuntis ka, apparently naka-inculcate pala sa DNA ng baby. Yan yung study sa epigenetics. So to speak, hindi talaga rin nakakalimutan yung lesson, but ito yung tinatawag na magkakaroon ng spiritual awakening. So you go to sleep, in a sense, you go to sleep, meaning to say, you're unaware, you're at level 1 consciousness, meaning to say, parang life happens to me. Kung ano yung sinabi sa akin ng parents ko, ng church, ng family, ng society, ng government, ng community, that is how I am going to live my life. So, kumbaga tulog. Pero pag nagkaroon ng spiritual awakening, we start to embody again yung mga lessons na natutunan natin in the past lives. And then also, we start to awaken. Di ba pag nagkaroon ka ng spiritual awakening, bigla ka naku-curious sa mga astrology mo, bigla ka naku-curious sa mga spiritual lessons. And so to speak, yun din yung parang start ng awakening process mo. I mean, naaalala mo siya during your awakening process. So, yun yung purpose nung veil of forgetting. And to answer yung question na bakit kailangang maalala, past life na nga yun. Paano ba niya frame yung tanong? Actually yun, kung paano ko sinabi, yun exactly. Oo. Na ano yung purpose? Oo, parang nawawala daw yung purpose nung veil of forgetting kung i-remember mo rin naman daw who you are. Yon, okay, good. Tawag dito.
Kasi nga, dun sa level 2 consciousness, kumbaga nasa higher octave ka na. Meant siyang makalimutan sa level 1 para ma-experience mo talaga yung mga catalyst. Kasi yung mga catalyst, ang purpose naman ng mga catalyst is dalin ka sa level 2. Mhm. So, alimbawa, 'di ba? Kapag nung tulog pa tayo, ang realization natin, life happens to me. So, kung ano lang yung meron, sabi ganito daw 9 to 5, ganyan. That is how I am going to live my life. Pero yung eventually, habang umihirap siya, nagkakaroon ng breaking of the heart, nagkakaroon ng mga existential questions, then we wake up, nagkakaroon tayo ng level 2 consciousness. We realize, hindi pala yun nangyari to persecute me or to forsake me. Lahat pala yun nangyari for me and also for the purpose of me waking up. Mismo, oo. So, pagdating ng wake up, gising na yung spirito eh. So, pag nagising yung spirito, nagkakaroon uli siya ng curiosity of learning about the past lives, of learning about yung mga abilities niya na dati. Yun yung purpose noon. So, kumbaga sa game nag-restart ka uli sa level 1. Pero dun sa level 1, kahit anong hirap niya, required lang yung mga points, 'di ba? Parang merong lang mga required points para mapupunta ka dun sa level 2. So parang ganun. So sa makatuwid, paulit-ulit lang. Like, yet again, yung kumbaga, yung same lesson, wala talagang maling nangyayari sa buhay mo. Ang nangyayari lang is for you to awaken and eventually makabalik tayo kay Creator. Exactly. Ma-perfect mo, makabalik tayo kay Creator. Exactly. Parang Kasi, ganyan. kumbaga, kung ikaw din, in analogy, ikaw si Creator, kumbaga, pinahina niya yung sarili niya. Parang ganon. Only for him to find himself again. Parang ganon. So, tawag dyan, nawala ako. meron pang level 3, meron pang level 4 consciousness. True. In the same manner, merong 3D up to 7D. Yeah. According to the law of one. Pero yun yung sabi ko nga, parang, di ba, every minute, every second, the universe is ever expanding and ever evolving. So, kumbaga, yung alam natin na 7D of consciousness, malay mo, infinite level of Yun talaga yung consciousness sinabi, talaga yun, di ba? yun talaga yung sinabi sa law of one. Pagdating ng 7D, after ng 8D is 8. After ng 7D is 8D. Meaning to say infinity. Oh, infinity. Okay, nice. Alright, so para sa akin, yung veil of forgetting, kaya siya nangyari, is for us to experience yung mga lessons. Kasi 'di ba, yung true growth, nangyayari yan through experiences hindi through memory, 'di ba? So, ito there was a time na during nung nag-spiritual awakening pa kami. And then parang pag nag-spiritual awakening ka kasi, parang number 1 na gusto mo malaman, ano yung past life mo, ano ka dati. So, Paano yumaman? Yun know, yung initial pero parang ang napansin lang kasi namin is kaya mo nakalimutan kung ano ka dati kasi para makapag-focus ka dun sa healing mo and growth and lessons na kailangan mong ma-develop this lifetime. And di mo na maisip yung past life mo before because it's already past, diba? Pero yung iba kasi, parang hindi naman sa pag-aano, but inaalam nila yung past life nila. And then minsan nagiging spiritual ego nila yung past life nila na, Ay, may kilala ko ng ganun. na parang, ano ako dati Reyna ako ng ganito. Guys, Ganyan. comment kayo kung meron kayong kaibigan na sinabi niya siya si Cleopatra. Si Cleopatra. I'm sure marami. Yan yung mga Cleopatra, si King Arthur, Merlin, yan yung mga mararami daw Yeah. So, alam mo, hindi naman masama magpa-past life reading, pero kapag naging spiritual badge mo na siya or ego, like As well with everything. as well as everything, di ba? Na parang, parang sabi sa akin, may modality akong ganito, modality na ganyan. Tapos nag-focus ka na lang sa modality mo kaysa dun sa healing. Para sa akin, lahat ng mga na-master mo ng past life, kahit di mo siya naaalala ngayon, na naka-store lang yan or save dun sa sa DNA ng soul mo. And kapag kailangan mo siya, kahit hindi mo siya
i-remember na parang purposely i-remember. Pagdating nung time na kailangan mo siyang gamitin, kusa yan nalalabas eh. 'Di ba? Kasi yun nga, 'di ba, ikaw na yung infinite potential eh. 'Di ba? Ikaw na yung infinite potential. Home sim. Yun, totoo yun. Ang daming hindi, kailangan natin malaman yung past life natin. Sabi ni Brian, ba't ba kailangan malaman yung past life? Past life na nga. Diba? Pero nakakaano kasi, on the curiosity side, Yes. nakaka-curious naman talaga. So yun naman yung ano. Pero yung iba kasing tao, nabubuhay doon. Yeah. Dati ako si Cleopatra. Kailangan uli natin i-embody yung past life Ay, natin. may ganon. Oo. Kailangan daw i-embody yung past life. Para sa akin, kaya ka na-reincarnate dito and then, di ba, umuulit. Kasi may something wrong about doon sa past life mo na, bakit mo siya i-embody? You need to upgrade. Oo. So ako, minsan kapag inaalam ko yung past life ko, it's not about who I am, but ano yung karmic lessons na, di ba, na mali na nagawa ko noon. So that, Kailangan mo matutunan. oo, parang yun. Yung Yeah, parang baka nasa makakita ka lessons. lang ng pattern. Oo, Pwedeng makakita ka ng true. pattern but not necessarily isusolve mo uli siya. Oo. True naman. True. Kasi yun nga, speaking of pattern, sabi ni, na may sinabi si Brian kanina which reminded me na yung universe kasi is holographic by nature. Meaning to say, yun yung sinasabing as above, so below. Maliit, malaki. Wala naman talaga malaki. Yung malaki na yung maliit pala yun. Sa perspective ng mas malaki pa. True. So parang ganun din yun. Parang bubbles lang na maliit na bubbles na malaking bubbles. So may patterns talaga. Hindi maiwasang makita natin yung patterns. Pero the idea is hindi mag-sulking dun sa or magbabad dun sa ano na yon, sa mga patterns na yon. True. Yeah. Tama. May sinasabi si Tio Bray kanina about dun sa bumbunan. Tsaka yung ano, 'di ba? Ito yung sabi naman nito ni ng isa naming healer na napapunta dito galing ibang bansa. Ang baby daw pag nag-reincarnate ka, naalala mo lahat. Naalala mo clearly past life mo. Ang problema, baby ka, hindi ka naman makapagsalita, hindi mo naman maano. Pero as yung sutures natin, yung bumbunan natin or yung skull natin as nabubuo siya, nagsasara, kung tawagin nila bindu, nagsasara siya, doon mo na nalilimutan. Yeah. Actually parang may sense kasi 'di ba yung mga ito connection natin to the divine, crown chakra. crown chakra. Pansinin natin yung bumbunan natin, parang parang galaxy, parang may spiral pattern din yung Puyo. bumbunan. Yung puyo, di ba? Pag dalawa makulit. As above, so below nga, di ba? So, kumbaga may yung galaxy, ganun yung itsura. Tapos yung puyo natin, ganun din yung itsura. And everything else in the nature, ganun din yung itsura, parang spiral din. So it makes sense na baka nga perhaps talagang connected tayo to the divine nung baby tayo, and then eventually or dahan-dahan nagsasara para makalimutan natin, but for us to wake up and remember again. Kaya nga 'di ba sabi nila wag ka nga daw mambabatok. Kasi pag binabatukan mo, crown chakra, parang inaano mo. Actually yung mga nung nag-aalbularyo ko, ang simple lang ng panggamot sa mga nagayuma. Kung nagdududa ka na yung kaibigan mo nagayuma, batukan mo lang. Ayan. Kasi yung mga nagayuma, yan yung mga mahirap gamutin kasi hindi yan nagpapagamot Hindi yan pupunta sa albularyo papatanggal ng gayuma. So, pag halimbawa nagpunta doon, tanggalin mo yung gayuma ko, ganyan. Hindi na gayuma yun. Kasi hindi talaga magpapagamot ang nagayuma. Pero kung pinagdududahan nyo kaibigan nyo na nagayuma siya, Patukan batukan lang. nyo. Magigising yun. Yeah. So, try nyo sa mga... Try nyo. Mamaya ang daming binatukan, no? Nagkabatukan sa... Nagkaroon po ng nationwide na batukan dahil po sinabi sa co-exist na na TV Patrol. Parang parang yung sinabuyan lang ng asin. Ayun. So yun nga sa akin, past is past. Kaya nga siya tinawag ng past life. Ang kailangan lang natin is we look back in the past to learn the lesson so that we can move forward. Yeah. Pwede kang mag-set ng intentions, magsulat ng affirmations, at mag-visualize araw-araw. Pero kung may dala kang unhealed wounds, limiting beliefs, at energetic blockages, lagi kang makakaramdam na parang mabagal, stuck, o laging unreachable or mahirap magkatotoo ang mga manifestations mo. That's why on May 25,
we are holding intensive healing ceremonies at the Love and Light Festival. Kasi ang manifestation, hindi yan basta wish at waiting game. Kailangan match din ang energy mo para dumating yung gusto mo. Pero paano kung may mga takot, doubts, at past traumas na hindi mo pa namamalayan? Yan mismo na nagbablock sa mga manifestations mo kaya hindi mo pa na-fully receive. Sa May 25, at the Love and Light Festival, we are not teaching just manifestations. We are guiding you through deep healing, energy clearing, and full alignment so you can finally receive what's meant for you. If you're ready to clear your energies and manifest like never before, join us. This is more than an event. It's a sacred portal of deep healing, powerful manifestation, and spiritual awakening. What awaits you? Intensive healing energy sessions, transformational workshops for deep soul healing, manifestation rituals under the new moon, ecstatic dance to release stagnant energies, tarot and oracle card readings, crystal healings, and mystical bazaars, and many more. See you guys sa May 25 sa Love and Light Festival. Message kayo para makapag-register. Meron kami mga exclusive early bird promos or visit our website www.spiritualityph. Tandaan mo, daig ng healed ang unhealed. Sa kayo din naman tinuturo kasi ngayon sa atin dito sa Earth, 'di ba? Na parang kunwari, 'di ba? Don't focus dun sa mga bagay na out of your control na hindi mo na kayang mabago, especially yung past. Yes. Actually, ano yan nagiging ano rin yan nagiging spiritual bypassing na rin ng ibang tao na ayaw nilang i-address yung pangit ng buhay nila dito. Oo. When they feel, ano to, I'm real talk to na napansin ko. Kapag napapansin nila na parang ang hopeless na ng buhay nila, Oo. tsaka hindi sila nakakakita ng opportunities dun sa buhay nila. Ang tendency ng ego nila is sisihin yung past life, sisihin yung mga kung ano-ano, sinusubukang isolve yung past life. Tapos may iba naman, sobrang taas ng ego kasi high priestess daw sa nung past life. Tapos dito, nalilimutan mo na makita na dito. Di ba yung mga flaws mo ito yung kailangan mo matutunan. Pero dahil high priestess ka, di ba? Ang ano man na ng ano mo na high priestess ka. Na nalimutan mo na yung mga kailangan mo Kamusta matutunan. ka ba dito? Kamusta ka ba dito? And then, Oo. Saka realistically present, kamusta ka? Be honest with yourself. Yeah. Are you in a good position? Yep. Or should you acknowledge that you're in a fucked up position, then you can change it. Yep. Yeah. Diba? Kasi kung hindi mo i-acknowledge yan, ano yan maghahanap yung ego mo ng ibang isosolve niya na madadali. Mismo. Na, kakala mo madali isolve yung past life. Paano mo isosolve yung past life? Past life na nga. Kamusta nga? Oo. Masarap lang siya for curiosity. Yeah. For ano, pero, Pag-uusapan lang, shits and Oo. giggles. Di ba? Yeah. Pero, yun nga it's for It's a the trap. lesson. It's a trap. Yeah. It's a trap. Actually, sa akin, kapag may nagtatanong, ano yung starseed origin mo? Kasi normal yan sa spiritual community. Sabi ko, madami. Kasi para sa akin, yung soul natin is infinite. Marami siyang reincarnations. Kung iisa-isahin mo na to starseed origin mo, ano na, di ba? Sabi nga sa Law of One, Baka pag sinabi ko starseed origin ko, tumakbo ka. sa Law of One nga, it takes it takes minimum of 30,000 na incarnations bago ka umabot sa 3D realm ng Earth. Oo, di ba? So, Kung iisa-isahin mo na to past life mo nung lahat ng reincarnation, ano na? tsaka ano yun, kung ganun na, following that context, may past life ka na, sa Law of One past life ka na bato, past life ka na magiging halos lahat ng animals sa lahat ng earthly realms. Oo, di ba? May Mismo, past mismo. life ka ng microorganism, anything that can freely move. Pati ba yun, babalikan mo. Pati yung may past life kang Tyrannosaurus Rex ka. Di ba? Ano yung lesson doon? Hindi kasi ang lesson, kaya nga napakaganda ng Law of One kung aaralin talaga nila kasi napakasimple ng lessons. Doon sa ang unang lesson kailangan lang matutong gumalaw, movement. And then after nung movement, ang next na kailangan is self-awareness sa 2D. Sa 3D ang kailangan naman is service to self or service to others, pipili ka. Pagdating ng service to others, dun gumugulo. Dun sa 3D realm. Yun, dun nagkakaroon ng parang multiple lifetimes of pagiging tao
na may iba-ibang catalyst. Na-stuck na sa karma kasi yung iba, ganyan. And then 4D, love. Yeah. 4D is the embodiment of love. Ang lesson sa 4D, actually yung 4D ano lang kasi siya, process lang siya nung from 3D to 5D. So kasi yung love at saka wisdom, iisa lang naman yun eh. Isang bagay na may dalawang aspect. So kumbaga parang the purpose of love is to gain wisdom and the purpose of wisdom is to love with wisdom. Parang ganon. Yun yung 5D. So after ng service to self, service to others is parang heavenly kasi where there is lesser suffering. Kasi nga naman wala nang ego, there is lesser suffering. Si ego naman yung root of all suffering. Pero hindi may purpose 'yon. Kailangan mo mag-suffer so that way you wake up. Yes. The spirit wakes up. So yun yung sinasabi ni Jesus Christ that you have to die to yourself so that you can be born again. Diba? Born again in the spirit. Born again in the spirit. Yun din yung sinasabi ng mga mystics and sages that when the ego dies, the spirit wakes up. Yes. Ego death talaga. Ego death. Yun talaga. Na nangyayari kapag nagse-ceremony ka ng plant Pwedeng mangyari. medicine. Kung pwedeng ibigay sa'yo ng plant medicine yung plant idea na yun. medicine. Maraming Yun ways. nangyayari. Maraming ways. Especially kung in-approach mo yung plant medicine ng parang hindi mo siya in-approach with reverence, in-approach mo siya na ang cool-cool mag-ayahuasca, ang cool-cool ganyan. Punta ako ng Amazon, boom, boom. Pagdating doon, Amazona ka. humble Uy, pero ka ng- may experience ako no last time ha. Ang intention ko is, unlock all the abundance gate through me. Tapos bigla shadow work. Uy, Kasi para ma-unlock pero yun kailangan nga. Pero para ma-unlock kasi, kailangan mong i-face yung shadow. Kasi Yes. paano mo siya ma-unlock kung hindi ka mag-heal? Yep. Babalik at babalik talaga sa healing ang lahat eh. Ang tanong, ready ka bang harapin yung healing? Di ba? Yan. Hindi So, siya madali. actually, ito rin yung sinasabi ko sa kala na yung pag nag-manifest ka, 'di ba? Or nag-pray, 'di ba? Or may gusto ka mangyari. Hindi mo lang pinagpi-pray or minamanifest yung outcome. Minamanifest mo din yung wisdom, yung growth, yung lessons na kailangan mo para maging equipped ka for you to get that outcome. So, minsan nga, alam mo yung, minsan dumadating ako sa point na parang yung parang nararamdaman ko na sinasabi sa akin ni universe na, uy, ready ka na sa next chapter of of manifestations mo, may mas bigger akong reward for you. But then, nafe-feel ko, ready na ba ako sa new lessons, new outcome, new Kasi sa bawat the greater the reward, the greater the lessons. So yun. Or balik rin natin para mas mukhang rewarding. The greater the lessons, the greater the rewards. Yan. Yan. Kasi yung reward dapat nasa dulo eh. Diba? But again, yet again, it's a spiral. Yes. Hindi mo alam what's above or what's below. Yes. Pero yung iba na parang nai-stuck sila sa comfort zone nila. Like comfort zone, yung parang okay na sila dito lang dun sa level na to kasi ayaw na nila yung challenge, ayaw na nila yung mga Pero ang mangyayari, nagiging stuck na lang sila doon. Tapos parang wala na nangyayari sa life nila kasi tapos na yung era na yun eh. So, Pero tama rin na if you think about it, perhaps there is a purpose kung halimbawa na maisip mo din na it's going to be hard. So, kumbaga parang perhaps nag-allocate na yung higher self mo na, okay, ito yung reward, 60%. But it's 40% hard work paghihirapan mo. May purpose yun. And yung 40% na yun, nandun yung lessons mo perhaps galing pa sa past lives mo or galing sa mga programmings mo or galing dun sa mga issues mo sa self-worth. Yeah. Diba? Kaya parang palaging ganun, diba? Pag may gusto tayong gawing negosyo. yeah. Ay, ayoko na lang magnegosyo kasi magiging ganito yan. Kaya meron tayong sinasabi na, siya nga mayaman, pero masaya ba pamilya niya? Parang may mga ganun eh, di May ba? mga gaslighting, no? Sarili. So, again, hindi para i-condemn natin yung ganyang pag-uutak, pero perhaps nilagay talaga yan sa utak natin, para i-heal natin. Hindi para mag-soak dun sa idea na yun na tawag dyan, magkumpara. Mismo. Required mo na lesson yan, kaya ka may ganyan. So, Yeah. ang question is, what are you doing about it? Yes. Are you healing? Ayan.
Ayun. So again, May 25, para kung gusto nyo pang matutunan Yes. to, May 25, Love and Light Festival. Umattend lang kayo. Tickets na makikita nyo dun sa mga link. So, Sa baba. kuha lang kayo ng kuha dahil madaming mangyayari doon. Andun lahat sina DJ Lunyo, madaming practitioners, may mga bazaar. Tsaka ito na yung chance mong makamit ng like-minded people kasi onti lang tayong mga spiritual. So, Oo, saka yung mga natin dyan, yung mga nakikinig sa ating Coexist podcast, di ba? We are so happy to finally meet you, di ba? So para na rin tong meet and greet na Coexist Parang na podcast. nangyari yung sa last na cacao ceremony natin. Yan. no. Yan. So, kung ano yung nangyari doon sa last na cacao ceremony namin last year, I-times 10 nyo yun. Oh, pina-times 10 pa namin yung experience. And actually, kinikilig nga ako habang binabasa ko yung... Ako kasi gumawa ng mga posters na pinost doon sa social media. So, alam mo, kinikilig ako habang binabasa ko yung mga mangyayari. Yung lineup of Oo. activities. So, ako actually, parang yung utak ko ngayon, wala ako sa kung ilan yung mag-avail na ticket, kung ma-sold out or what. Pero kinikilig ako dun sa mga souls na pupunta because I know it's gonna be like full pack for them. Na parang, alam mo, sobrang sulit. Full pack ng lessons. And Sobrang full pack sulit. ng pwede ninyong ma-unlock. Yes. Gusto ko yan, full Ako. pack. Yan. And yung mga ganitong activities, parang normally, nakikita lang namin sa Bali kasi we always go to Bali to like observe and tignan yung mga pwede naming madalihin dito para makatulong sa inyo. Community. Sa community. Yan, Yan. mismo. So, Alright. That's ayan. it for this episode. See you again next week. We Yes. greet you. Don't Sige, go. forget pala guys to visit www.spiritualteam.ph and get Yes, your Love and yes, Light tickets. And follow nyo na rin kami sa social media namin. We have TikTok for Coexist Podcast. Yes. Don't forget to... And magpapasalamat sa tayo sa Oo. Triton Studio. Yes, Triton Studios, thank you for hosting us. And don't forget to like and subscribe. Yan. Also, please feel free to rate, subscribe, and leave a review wherever you listen to your podcasts. That helps others find the show, and we greatly appreciate it. Once again, we thank you for joining us on the Coexist podcast. We'll catch you in the next episode. And until then, love and light. Real talk. Gaano nakatagal ang mga manifestations mo? Ilang affirmations na ba na isulat mo? Ilang rituals na ba ang nagawa mo? Pero bakit ang tagal pa rin dumating ng gusto mo? Pero teka lang, hindi mali yung ginagawa mo ha. Huwag ka lang maghabol. Ang kailangan mo lang gawin is mag-align. Yung mga bagay na daladala mo sa subconscious mind mo na hindi ka fully aware, like past wounds, traumas, fears, doubts, yan na nagkokos ng mga energetic blockages na humaharang sa manifestations mo. Kaya kahit anong gawin mong rituals, parang may kulang. The key to unlocking your manifestations is healing first. At yan mismo ang gagawin natin sa Love and Light Festival sa May 25. Dito hindi lang tayo magmamanifest. Sabay-sabay tayong mag-heal, magtatanggal ng energy block, aalay ng energies. Para hindi mo na nga kailangan maghabol. Ikaw mismo ang magiging magnet ng mga pangarap mo. Full pack tong araw na to para sa healing and manifestation, plus may workshops pa. Eto pa ngayon, may up to 60% discount sa early bird tickets. Plus, kung mag-register ka this month, makakakuha ka ng free New Moon Jar Ritual sa May 25. Kung naghihintay ka ng sign, eto na yun. Stop chasing, start attracting. Step into your power. See you sa Love and Light Festival! Tandaan mo, daig ng healed ang unhealed.